Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Polonio Next. Kaya ayan, yung mga nakalipas po na balita tungkol dito kay Polonio Next at sa mga hindi nakakalam ay nahack po. Si Polonio Next, isa po itong crypto exchange. Ayan, isa na rin po itong kilalang crypto exchange at malaki na rin po ito na hindi po siya basta-basta isang crypto exchange. Kaya ang laki po ng ninakaw ng hacker dito sa exchange na ito. At ngayon ay ito po yung kasunod na balita, yung progress kung ano na nga ba ang nangyayari sa kanila. At nagawa po nilang matukoy yung ID raw ng attacker, yung mga hacker sa likod ng $120 million na hacking na ito. At ito ay parang involved yung mga pulis sa bansang China, Russia at saka US. Kaya ayan, mukhang mga otoridad ayan sa mga bansang ito nabanggit ay ang siyang may kaugnayan sa nagganap na attack na ito. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po dito ay Poloniex claims to have confirmed the identity of the individual behind the 120 million hack with plans to involve the police forces of China, Russia, and the US if the attacker does accept the White Hat bounty offer. Kaya yan. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin si Poloniex. Ayan. Kung tatanggapin nga ba ng hacker yung kanilang white hat na bounty offer. At kung pag nangyari yan ay mukhang mai-involve daw po ang mga police forces, otoridad ng mula sa mga bansang ito, China, Russia at saka US. Yan, Justin Sun, Poloniex majority shareholder, disclosed the information through a blockchain message on the Ethereum network. Notably, some of Justin Sun's wallets sent $0.10 worth of ETH to the addresses involved in the exploit. The aim was to relay a message to the exploiter. Kaya yan, nag-send daw po ng maliit lang na amount, 0.10 or 10 cents na dollar na halaga ng Ethereum sa wallet ng or address ng yan na exploit, yan sa address na na-exploit. Yan para mag-relay daw ng message at makarating ito sa exploiter o yung mga hacker. Yan, si Justin Sun ay siya na po yung nagmamay-ari ngayon ng Poloniex. Ayan, bagong may-ari. Mayroon pong dating may-ari dito sa Poloniex. Yan, at mayroon po akong nabasa na nagkomento rito yan sa unang balita tungkol dito kay Poloniex na isa daw po itong inside job. Pero yan, mukhang isa nga itong inside job pero hindi para natin alam. Haka-haka lamang po ito. Kaya yan. Justin Sun's wallet sent a total of 16 transactions to all the identified addresses in a 13-minute window an hour ago. Each transaction was worth 10 cents or $0.10 in Ethereum and carried the same message to the hacker. Kaya yan po yung ginawa ni Justin Sun na hakbang. Ayan, gusto niyang mag-relay ng message yan, para sa kanila yan, sa pamamagitan ng pag-send sa mga addresses na na-exploit ng halagang 10 cents. Ayan, para makuha yung kanilang atensyon. Poloniex confirms hackers ID. Kaya ayan, nakuha po ni Poloniex yung kanilang hackers ID. Pero ayan, paano kaya makakatulong yung kanilang ID na ito? In the message, Poloniex disclosed that they have confirmed the identity of the hacker. Ayan, the platform further revealed that the team has engaged with authorities from the US, China, and Russia and involved the police forces of these countries. Kaya ayan, nakipag-ugnayan pala or na parang nakipagtulungan daw yung mga hackers. Ayan, sa mga police forces ng bansang US, China at saka Russia para maisagawa yung hacking na ito. Kaya yan po yung nadiscover, bagong nadiscover
ni Poloniex sa hacking incident na ito. Interestingly, Poloniex informed the hacker that they have also identified and marked all the assets, emphasizing that the individuals involved will not be able to use the funds as their team will continue to track them and freeze any counterparty accounts that receive the asset. Kaya yan, sabi po ng Poloniex na na-identify na po na lahat, na-identify na po nila ang mga hackers na ito, yung kanilang mga identity, at maliban po dyan ay binabantayan nilang mabuti yung mga funds, yung mga assets na kanilang ninakaw. Kaya wala ring silbi yan. Hindi na raw nila ito mailalabas kasi nakatutok yung team ng Poloniex dito. Kaya kung tatangkain nilang ilalabas ito or i-withdraw, matitrace nila. Ayan, mas lalong matitrace nila at mas madaling mahuhuli yung mga hackers na ito. Ayan, the company gave a deadline of 1 week, asking the exploiters to return the funds by November 25. Meanwhile, Poloniex white hat offers stands. Recall that Justin Sun made the offer on the day of the attack, pledging 5% of the stolen funds if the attacker returns them to provided BTC in TRX wallet. Yan po yung offer ni Justin Sun. Yan, nung una. Ibibigay niya raw po yung 5% ng stolen funds bilang parang white hat na reward na rin sa mga hacker na ito. Ayan, at kailangan nila itong ibalik kaagad. Pero ayan, kahit na lumipas yung deadline ay bukas pa rin yung white hat na offer ni Justin Sun para sa kanila. Kaya ayan, naghihintay pa rin siya na ibalik nila yung kanilang ninakaw na funds. Sun noted that the company would involve law enforcement if the hacker does not take the offer in 7 days. A week later, and the individuals involved have failed to return the assets. Now, Poloniex has bumped the offer to $10 million. Ayan, tinaasan pa yung offer ng ni Justin Sun or ang Poloniex sa mga hackers na ito na ibalik yung kanilang ninakaw na funds. Yan, tinaasan nila $10 million. Siguro naman ay baka kakagat sila dito at kusa na nilang ibabalik ito sa kanila. The message on the recent transactions read, ayan, we have already confirmed your identity and the police forces of China and USA and Russia have been involved. All stolen funds have been marked for tracking and cannot be used, and the financial counterparties will be frozen. Ayan na nga yung pinaliwanag natin kanina. Na-involved daw yung mga police forces mula sa bansang China, USA at saka Russia. Maliban dyan ay na-confirm na nila yung identity ng mga hackers. Maliban po dito ay hindi na rin po nila magagamit yung kanilang stolen funds na ito kasi mahigpit na binabantayan ng team ni Poloniex yung galaw nito or yung kilos ng mga funds na ito, stolen funds na ito. Kaya agad nilang malalaman kung saan nila ito ilalabas, kung ano yung platform na gagamitin nila, at yan, mas lalong matutukoy yung kanilang lokasyon, kung sino sila, at mas madali silang mahuhuli. Kaya yan, parang walang silbi na rin yung kanilang ninakaw na stolen funds. Kaya siguro mas maigi kung pag-ibalik na lamang nila ito at kunin yung offer ni Justin Sun na $10 million na white hat. And returned by November 25, 2023. And we will offer a $10 million white hat reward. If not returned by that time, police forces from multiple countries will take action. Ayan na, yung babala ni Ginoong Justin Sun. Yan. Ngayon po ay November 19. Kaya yan, valid pa rin yung kanyang offer. Ayan, 10 million para sa mga hackers na ito na ibalik nila yung kanilang mga ninakaw na funds. Kung pag hindi pa nila binalik ito, ayan, pagsapit or paglampas ng November 25, 2023, ang palugit na ibinigay ni Justin Sun ay ayan na, dito nakikilos ang police forces yan mula sa iba't ibang bansa para aksyonan ito. Kaya ayan po yung actual ng sinend ni linagay po pala ni Ginoong Justin Sun dito sa transaction yung kanyang message sa mga hackers. Kaya ayan, the Poloniex hack. Notably, the Poloniex hack, which compromised the exchange hot wallet, occurred on November 10, involving the loss of $120 million in several crypto assets. Ethereum, Tron, and Bitcoin accounted for 80% of the stolen assets. Kaya ayan, na-content po natin ito.
Ayan, yung unang balita natin dito kay Poloniex. In addition, the attackers also made off with 3.1 million XRP and 577 billion Shiba Inu. Poloniex halted withdrawals but assured its customers that it would cover the losses. A week later, the exchange recently revealed that it would resume deposits and withdrawals in the coming weeks. Ayan, nung naganap po yung hacking incident na ito ay pinospo nila or hindi po parang pinatigil po nila yung processing sa kanilang deposits at saka withdrawals. Yan, para mapigilan yung mga hackers na ito kung baka meron habang hindi pa nila naayos yung exploit, yung problema sa exploit. Kaya ito yung kanilang unang hakbang na ginawa. Ngayon ay meron pong mga apektadong mga users dito. Sanabi naman ni Justin Sun na i-compensate niya ito. Ayan. Siya ang sasalo sa mga naapektuhan mga users ng Poloniex. Kaya ayan, meron po ulit kasunod na balita sunod na balita dito kay Poloniex hacking. Abangan po natin kung ano nga ba ang magiging desisyon ng mga hacker. Ibabalik kaya nila ang 120 million at tatanggapin ang $10 million na white hat bounty or mananatiling magtatago sila at yan, hindi sila tatanggihan nila ang $10 million ni Justin Sun. Ayan, baka siguro kulang pa yan. Kulang siguro yung $5 kasi yung umpisa ay $5 million. Siguro baka nakulangan sila kaya tinaasan ni Ginoong Justin Sun at ginawa niyang $10 million. Pero okay na po siguro yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.